Salamat sa araw, Panginoon, na kami ay nagsasama-sama. Araw na ma-refresh ang aming mga memories, na ang aming kaligtasan, pagpapala, proteksyon, buhay ay dahil sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat sa umagang ito. Lagi naming dinadalangin ang lahat ng pamilya ng Gospel of Christ Church. Hayaan mo, Panginoon, lahat sila hanapin lagi na marinig ang iyong mga salita at laging ma-comfort sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang dalangin namin, lahat ng aming dalangin sa araw na ito, salamat, tinugon mo ng lahat. Walang worries ang aming mga buhay, hanap buhay at pagkakakitaan sapagkat ikaw ang kasiguruhan ng pagpapala ng buhay. Salamat sa kasipagan, sa kalusugan, salamat sa mga ideas at mga concepts na nilalagay mo sa amin at sa mga oportunidad na darating pa sa hinaharap. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Mako po tayo habang inaayos nila ang aking monitor. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay, basahin natin. 1, 2, 3. See Jesus only. Part 2. Sa buhay natin, lagi nating tandaan, kay Jesus lang talaga tayo nakatingin. Si Jesus, tingnan natin sa spiritual na paningin, hindi sa mata. Tingnan natin sa spiritual na pagtingin sa mga salita ng Diyos. Amen. Dahil hindi na natin makikita si Jesus, pero kailangan alam natin sa spiritual na mata sa kanyang mga salita. Amen na ba? Sabi ho dito sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, ano mga benepisyo na lagi tayong nakatingin spiritually sa ating Panginoong Hesus. Sabi diyan, kaya nga tayo rin naman ay napapalibutan ng gayong makapal na ulap ng mga saksi. Balikan po natin. Nung part 1, pinakita ko sa inyo yung mga makapal na saksi. Yun po yung mga tao na nasa chapter 11. So yung Bible ay revelation ng lahat ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoon. So yung Bible ay context. Sabihin nyo, context. Hindi po pag nagbasa ka ng Bible, babasa ka lang ng isang verse at yun na. At pinapaliwanag mo na lahat ng opinion mo, lahat ng idea mo, isasaksak mo na doon sa isang verse, sa dalawang verse. Hindi po, kailangan basahin mo yung buo para malaman mo yung kwento. Amen po ba? Yung sinasabi niyang mga makapal na ulap ng mga saksi, mga tao yan, yan po yung nakasulat sa chapter 11. Lahat ng mga tao doon, sila Abraham, sila Moses, sila David, sila Noah, sila Abel, yung mga nananampalataya noon sa Panginoong Hesus. Kaya sabi niya dito, kaya nga tayo rin naman ay napapalibutan ng gayong makapal na ulap ng mga saksi. Ating isang tabi ang bawat bagay na humahadlak sa atin at ang kasalanang napakadaling bumalot sa atin. Takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhing inilaan sa atin. So dalawa po yung binilin dyan. Ano ang itatabi natin? Isang tabi ang bawat bagay na, tingin po kayo sa text, humahadlang. Pag binasa nyo rin naman, kasi ho, pag pinag-aralan natin yan, so pag babalikan ko yung chapter 11, babasahin ko lahat yung chapter 11, kaya pinapaliwanag ko na lang. Pag binasa ko yung chapter 12, babasahin na rin naman natin yung buong chapter 12. Kaya abutin ho tayo ng siyam-siyam dito. Amen po ba? Ang service natin, almost 1.5 to 2 hours lang.
9 o'clock yung ating service. May praise and worship na 15 to 20 to 25 minutes. Pagkatapos nyon, may communion at 3 to 5 minutes. 9:30 na. Nandiyan po ba kayo? Tapos mag-preach si pastor. Ang alatid lang sa akin ay 1 oras. Kasi pag 1 oras, 9:30, 9:35, ano na ho yun? 10:35. Tumitingin na kayo sa relos. Kailangan alas 11, aalis na kayo. Ayan ho, 5 minutes pa lang, hindi pa tayo natatapos sa verse. Pag hindi naman ako matagal mag-preach, sana naman binabasa niyo yan sa bahay ninyo. Amen po ba? Nananalangin ako at naniniwala ako may mga Bible kayo. Kung wala man kayong tangible na Bible, meron kayo sa laptop niyo o meron kayo sa cellphone niyo para nakakabasa-basa din kayo may time. Hindi ho talagang may time, talagang basahin. O tingin. So isang tabi ang mga bawat bagay na humahadlang sa atin. Ang bawat bagay na humahadlang sa atin, yung sarili natin. Sinasabi diyan, yung kautusan na nagbubuhay sa sarili natin. Kasi gusto natin, tayo ay maging tapat sa Diyos at maging karapat-dapat sa Diyos, tingin sa ating sariling gawa. Ito, mga Hudyo sa kanilang kautusan. Sabi ng writer ng Hebrew, itapon nyo na. Ibig sabihin ng isang tabi, lay off. Lay off. Galing po sa Greek word, pag in-translate, lay off nyo na. Itabi nyo na. Alisin nyo na sa buhay nyo. Tapos, yung kasalanan, napakadaling bumalot. I-explain natin lahat yan. Takbuhin natin may pagtitiis ng takbuhin inilaan sa atin. Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus. Sa Tagalog, sa English, looking unto Jesus. Mamaya i-explain natin mabuti. Kasi yung mata, nasa si Jesus? So, na siya nagpasimula at nagpaganap ng ating pananampalataya. Siya ay nagbata ng krus alang-alang sa kagalakang tinalaga sa kanya. Tinamak niya ang kahihiyan pagkatapos ay umupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Alam niyo po, kaya ako gusto mag-Tagalog kasi sa English, sanay na sanay tayo pero medyo hindi natin naiintindihan. O, ang ibig sabihin, isang tabi nyo na yung pabigat. Ano yung pabigat? Ito yung mga pansariling kabanalan, pansariling paraan ng pagpapatawad sa sarili. Sa Hebrews chapter 12, sinasabi doon, yung kautusan, yung binigay sa Mount Sinai. Isang tabi nyo na yan, pabigat lang yan. Pabigat lang na kayo ang gagawa ng paraan para maligtas, kayo ang gagawa ng paraan para mapatawad sa kasalanan ninyo. Alam niyo po, ang ano lang nyo ang gagawa ng paraan? Mag-aral, magtrabaho, magnegosyo, magsipag, yan, sariling palo yan. Pero kaligtasan, gawa ni Jesus yan. Amen po ba? Sipag, magtrabaho, mag-aral mabuti, magpakasipag sa trabaho, magharap, magnegosyo. Yan, talagang tirahin natin yan. Pero para maligtas ka at panatilihin kang ligtas, panatilihin kang banal, panatilihin kang pinatawad, panatilihin kang may buhay na walang hanggan, tapos na yan, tinapos na ni Jesus yan. Nagkakaintindihan po tayo. Hindi po tayo si Juan Tamad. Si Juan Tamad, yung pag sinabi ho sa atin, Juan Tamad, kaya na explain. Yung Juan Tamad, nakatayo, yung may isang punong bayabas, hinog na yung bayabas. Si Juan Tamad, nakadikwatro sa ilalim ng punong bayabas, naghihintay na malaglag yung punong bayabas. Malalaglag lang yung punong bayabas pag tinukayon ng ibon. Pagbagsak sa iyo, bulok na. Ganon yung mga taong tamad. Umaasa na, Lord, pagyamanin mo ko, pagyamanin mo ko, pagyamanin mo ko. Eh wala ka namang ginagawa. Paano kaya yaman? O dadaan sa mga maraming scam ng buhay. Tama ho yung mga marketing. Okay yan. Pagpasipag yan. Pero pag nanloko ka ng tao at yumaman ka sa panloloko, loko-loko ka. Sasabihin mo, yumaman ako, pinagpala ako ni Diyos. Pinagpala ako ni Lord.
Si Jesus ang nagbigay. Si Lord ang nagbigay sa'yo para manloko ka at yumamang ka. Kalokohan na yun. Amen po ba? Ito sabi, now we know that whatever the law says, sabi na, itapon nyo na yung pabigat na yan kasi yung pabigat na yan, it says to those who are under the law, para every mouth may be stopped at lahat ng tao, pag dyan inilagay ang buhay, sila ay mga guilty sa harapan ng Diyos. Amen. Diniscuss ko na yan last week, binabalikan ko na yan. Tapos sabi dito, therefore, dito sa mga pabigat na to, no flesh will be justified sa mata ng Diyos. Walang mapapatawad na tao sa mga pabigat na to. Itong pabigat na to, gagawin lang, sabihin lang sa'yo na makasalanan ka. Ay, pabigat talaga yun. Sabihin lagi, makasalanan ka, makasalanan ka. Dapat ka parusahan, dapat kang ganito. Tapon mo yan. Itabi mo na yan. Amen. For by the law is the knowledge of sin. Pinag-aralan natin ulit. Itabi mo na yung religion na yan. Kahit na napakagandang religion. Kahit ang feeling mo banal na banal ka. Tingin, ang pagliligtas, ang kabanalan, hindi ho yan nararamdaman. Kailangan alam mo lang. Kahit hindi mo feel ko, ligtas ako. Feel ko, hindi ako ligtas. Wala yan sa feelings. You must know the truth. By the law, you know that is you are a sinner. By the law, you know you are guilty before God. By the law, walang mapapatawad. Amen. Knowledge, knowledge, knowledge. By religion, no one will be saved. Pero doon sa religion, may mga maliligtas kasi sasampalataya sila, tatawag sila kay Jesus. Nasa maling lugar sila, pero ligtas sila. Kayo nasa tamang lugar na, tamang pagsasama-sama, ligtas pa kayo. Amen po ba? But now the righteousness of God, apart from the law, is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God through faith, which is in Christ Jesus. Kaya sabi ng writers ng Hebrew, isantabi nyo na yung mga pabigat na yan. Yung magagawa nyo, yung mga religion nyo, yung mga kabanalan nyo na nakabase sa kautusan, nakabase sa magagawa nyo, isantabi nyo na yan. Sapagkat hindi dyan maliligtas ang tao. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya na kay Kristo. Kay Kristo, the righteousness of God through faith in Jesus Christ. To all and all who believe. Amen. Kahit anong lahi ka, anong itsura mo, anong kasarian mo, pag nanampalataya ka kay Kristo, hiwalay sa magagawa mo at hindi mo magagawa. Ligtas ka. Amen. All you have to do is to believe the gospel. Pag hindi ka na napalataya, you're dead, man. You're dead. For all have sinned. Ang context, hindi ang Diyos ang nagsabi na lahat tayo makasalanan at fall short of the glory of God. Ang nagsabi yung law sa verse 19 at verse 20. Sino nagbigay ng law? Pinag-aralan natin last week. Angel. Kanino binigay? Kay Moses. So hindi yung Diyos ang nagbigay. Amen. Kaya hindi yung Diyos na nagsasabi na tayo ay makasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Si Moses sa pamamagitan ng kautusan. So, ang ating pagkabanal, being justified, pinatawad tayo, libre sa biyaya ng Diyos. Sabihin nyo, libre. Ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi nakabase sa'yo. Libre, freely. Galing po sa Greek word na dorean. Give. Freely. Wala kang gagawin yan by His grace. Regalo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya.
sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Redemption. Tubusan ng ating kasalanan. Pagpapatawad ng ating kasalanan. Amen. Pagiging matuwid. Pagiging banal. Yan ay regalo sa biyaya, sa kanyang biyaya na sa pamamagitan ng katubusan na kay Kristo Jesus. Kaya nga, sabi ng verse 28, ilagpasan ko na ho para mabili. Kaya nga, along bagay, dadapwat, kinukungkulod ko na ng isang tao, pinatawad sa pamamagitan ng pananampalataya, si Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng gospel, hiwalay sa kanilang magagawa, sa kanilang kabanalan, sa kanilang pagkamakabuti. Amen. Sabi ni Paul, ito na ang pinaka-final. Makinig kayo. Ito lang sinasabi dito. This is the final and final and final and final period. Man is forgiven. Man is justified. Man is righteous. Man is saved by faith. Apart from the deeds. Ano ibig sabihin ng deeds? Apart. Kasi yung law, mabuti yung law. Pag nasunod mo yan, ako, napakabuti yan. Kahit masunod mo lahat yan, walang makakasunod. Pero kung masunod mo man, hindi yan ang napako sa krus. Si Jesus. Hindi yan ang nagbayad ng kasalanan. Si Jesus. Hindi yung relihiyon mo. Hindi yung pangalan ng simbahan mo. Hindi ikaw. Hindi yung religious leader mo. Si Jesus. Amen. Inulit-uli ni Pablo sa Galatians chapter 3, verse 10 to 13. Tingnan niyo po ito. Kasi lagi na lang naririnig, sinasabi ng tao. Ano kayo sinasabi ng Bible? For as many are the works of the law. Basa. You are. Sige, gusto mo lagay sa sumpa? Gusto mong sumpain yung buhay mo? Pag nilagay mo yung buhay mo dahil sa, kasi ginagawa ko to, kasi nakikipag-cooperate ako sa Diyos, kasi akala mo tama, akala mo lang yon. Pero mali, sabihin nyo. Alam mo lang yon. Sabi ni Pablo, yung mga nakabase sa kanilang kabanalan, sa kanilang relihiyon, sa kanilang mga panata, nasa ilalim ng sumpa. Buhay ka pa. Feeling mo wala. Hindi po sinabing sumpa, kasi akala natin yung sumpa, maghihirap ka. Hindi ho, ang dami yung walang pananampalataya kay Jesus. Ang yayaman. Pag puro pera. Nakabase na lang sa pera. Pag mayaman ka, ay, banal ka. Pag mayaman ka, malapit ka sa Diyos. Hindi ko tama yun. Si Lazarong pulubi, malapit sa Diyos na ligtas, di ba? Mayaman ba siya? Nasaan yung mayaman? My goodness, puro na lang. For it is written, saan nasulat yan? Sa Deuteronomy. Sa law of Moses. Everyone who does not continue in all things which are written in the book of law to do them. 613 lahat. 603 plus 10 commandments, 613. Pag hindi mo yan nasunod lahat, you are under curse. Gusto niyo yan? Gusto niyo masunod lahat? Pagod yan. Mag-church nga lang, hirap na hirap tayo magsimba eh. Ako, hindi ako malilate sa trabaho ko.
Hindi rin ako absent. Sayang kita. Eh, pag sa church, okay lang. Hindi po ako nagpaparinig. Bato-bato sa langit, tamaan, mabukulan na. At hindi rin ako namukondem. Because I know you are righteous forever. And I never use the law. I use grace. Oh, curse is everyone who does not continue all things which are written in the book of the law to do them. But that no one, kita niyo po si Paul, kaya kayo maiano kayo, si Pastor, paulit-ulit. Si Paul, basahin niyo, Romans, Corinthians, 2 Corinthians, Philippians, Thessalonians, Ephesians, Galatians, paulit-ulit. Lahat yan mababasa niyo, palagi. Pastor, lagi na lang. Lagi na lang. Kasi baka hindi po pumapasok sa mga tok-tok natin. No one! Oh, inulit niya, di ba? Binasa ko na kanina. Sirang plaka ba si Pablo? Hindi. Kasi tayo, ang tao ay, grabe talaga. Ay, dali. Lumimot. My goodness. Tapos pag nakaupo kayo dyan, naalala nyo, oo nga. Tignan nyo, verse 11. But that no one is justified by the law in the sight of God. Kaya sabi ng Hebrews, itapon nyo na yan. Isantapin nyo na yan kasi yung mga Hudyo, napakabatikan sa kautusan. Tayo, wala naman tayo eh. Pero pinaalala sa mga Galatia, Galatian tayo, Gentile tayo. O, nagpipilit kayo ha, baka kala nyo, religion nyo sa magagawa nyo, sa atin magagawa. Sa kanila, yung kautusan. O, gusto nyo malaman, 613 yan. Pag na-miss mo yung isa, na-miss mo lahat. Ganyan noon labanan. Na-miss mo, o may 10 ka, o 10 lang. Na-miss mo yung isa, na-miss mo na lahat. O 613, na-miss mo yung isa, na-miss mo na lahat. Pag nanampalataya ka kay Jesus, lahat yun, nagawa mo, wala kang na-miss. Nanampalataya ka lang. Nanampalataya ka lang kay Jesus, wala kang na-miss sa 613. At kahit ma-miss mo yun, hindi mo magawa yun, kay Jesus, perfect ka. Amen. The just shall live by faith. Where is this faith? In Christ Jesus. The faith that is in Christ Jesus. The faith is Christ Jesus. If the faith is in Christ Jesus, means Christ Jesus is the faith. He is the author and the finisher of faith. Amen. Kaya, pinaalala, therefore, there is neither Jew, wala nang Hudyo. Pag na kay Kristo na tayong lahat, kahit Hudyo ka, babae ka, o lalaki ka, isa na lang tayo. Neither Jew, yung mga Jew, ibig sabihin yung mga taong nananampalataya sa law, nor Greek, walang law. There is neither Israel, mga alipin, or mga Malaya. There is neither male nor female. Ang tingin sa atin, wala na yan. Pag na kay Jesus ka, you are righteous, you are justified, you are believer, you have life, you have eternal life. Ang tingin lang ng Diyos sa atin, isa. Wala na kasarian o anuman. Hindi na Hudyo, hindi na Greek. Ang tawag sa atin, you are saints. You are born again people. Amen. So, Jew or Gentile, male, female, slave, or free. One. We are only one in Christ. Amen. Hallelujah. Next. Kaya sabi ni Paul, pinaalala niya, o tinanong niya yung mga Galatia,
Tinanong niya yung mga Christian. Tinanong niya yung mga born again. Na tayo, katulad natin sila. Kaya sabi ni Paul, di ba? Mga foolish, mga nakulam kayo. Ito yun, ito yun. Kasi umalis na sila kay Jesus. Umalis na sila sa gospel. Amen. Dito, siguro nag-foreign trip si Paul, nag-mission sa ibang lugar. O kayo, baka sa tagal-tagal nyo hindi na nakakapag-church, baka nawawala na kayo sa wisyo. Bumabalik na kayo ulit. Balik, kahit hindi tayo simba. Meron naman tayong mahal na poon dito eh. Dito na tayo sa poon. May malapit na simba, dito na lang tayo. Bahala kayo. Sabi ni Paul, tell me, you who desire to be under the law. So ilagay natin sa mga Christian by grace. O sa mga wala tayo, hindi tayo Hudyo, walang kautusan. O tell me, gusto nyo ba maligtas kayo sa magagawa nyo? Gusto nyo bang maligtas kayo sa kabanalan nyo? Gusto nyo bang maligtas kayo sa sarili nyong paraan? Gusto nyo bang maligtas kayo sa inyong relihiyon? Tell me, gusto. Hindi nyo ba narinig ang kautusan? For it is written. Tingnan nyo po, saan ho binigay yung kautusan? Sagot, kanino binigay yung kautusan? Sino nagbigay? Kanino binigay? Anong lugar? Ito sinasabi niya, hindi pa pinapanganak si Moses. So ang nagpasimuno ng kautusan si Abraham. Oh, for it is written that Abraham had two sons. May dalawa siyang anak. The one by bondwoman. Hindi ho yan asawa ni James Bond. Ang ibig sabihin ng bondwoman, alipin. Yan ang refleksyon ng kautusan. Gusto mong alipin habang panahon? Pag pinanganak ka ng kautusan, pag naligtas ka sa kautusan, akala mo ligtas ka, hindi, alipin ka. Dalawang anak ni Abraham. Kita nyo, wala pa yung kautusan. Papakita ko sa inyo. The one by a bondwoman, the other by free woman. Yung bondwoman, si Hagar. Yung free woman, si Sarah. Grace. Kayo, kanino ng anak? But he who was of the bondwoman, yung anak ng bondwoman, was according to the flesh, and of the free woman through, ang ibig sabihin ng flesh, law, promise, gospel. The promise gospel kay Abraham. Bakit ko sinabing, Pastor, alam ko ba kay Abraham si Moses ang nagbigay ng law? Si Moses po binigyan ng law, pero noon pa man, yung isip ni Abraham, law na rin. So, tinan nyo, which things are symbolic? Symbolic. So, yung bondwoman ay simbolo ng covenant na galing sa Mount Sinai. Yung free woman ay simbolo ng Gospel of Christ. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo po ba? Isipin mo doon pa lang nandoon na. Ibig sabihin, yung anak niyang si Ismael kay Hagar, galing yun sa self-effort. Self-effort. Yung anak niya na galing kay Sarah, galing yun sa promise sa gospel. Nandyan po ba kayo? Amen? Hallelujah. O, next. Sabi ni Paul, isipin niyo po, isang libro yan, ng isang Galatia. Hindi ko kayo binobola. Sabi ni Paul, tumitistigo ako sa bawat tao na gustong magpatuli. Kayo ay may utang para sundin nyo ang lahat ng kautusan.
Obligado kayong banal sa pinakabanal. Sabi, mayroong isang pastora na narinig ako, yung Diyos niligtas ka para maging katulad ka ni Jesus. Ay, ito, sana all. Sino kaya? Yung Diyos niligtas ka para hindi ka magkasala ng magkasala. Tama naman. Pero hindi ka ba magkakasala? Pag mayroong simbahan na wala na, hindi na nagkakasala doon, sama nyo na ako. Kahit hindi na ako magpastor, dyan na lang ako sa simbahan na yan, dahil hindi na ako kailanman magkakasala. Ako, gustong-gusto ko yun. Para ready na. Pag hindi ka na magkakasala, mamatay ka na. Kasi baka bukas, magkakasala. Ganyan lang kasimple. Oh, pag ganito kayo, sabi ni Paul, nagtitistigo ako. Kayo ay magiging estranghero kay Jesus. Tumitistigo ako. Kayo na nag-a-attempt na mapaging matuwid. Alaglag kayo sa grace. Alaglag kayo. You have fallen from grace. Amen. Amen. Grabe, tingnan niyo si Paul. Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Thessalonians, Ephesians, Galatians. Tingnan niyo po. Iisa lang yung sinasabi niya. O, balik tayo sa Hebrews. Kaya sabi ng Hebrews, itabi nyo na lay aside every way. Alisin nyo na ang lahat. Ang ibig sabihin niya, alisin nyo na. Huwag sa kautusan. Please. Please, huwag sa religion. Please. Please, huwag sa magagawa nyo. Please. Please. And the sin. Hamartia. Using the mark. Tingnan niyo po. Ang ibig sabihin ng hamartia, unbelief. Wala kang believe kay Jesus, kaya nananatili ka sa kautusan. Yan ang ibig sabihin. So itapon mo na yan, kasi totoo yan, unbelief kay Jesus yan. Yung ginagawa mo na nagpapakabanal ka, nagdidiboto ka, nagpapakaganto ka, ay, maniwala ka sa akin. Unbelief kay Jesus yan. Then he called it sin. The law is the knowledge of na nakapakadali, which so easily snare us. Kaya takbuhin natin ng may endurance, yung race. So ano yung sin? Ano yung sin nila ng mga Hebrews? Oh, di ba, binalikan ko kayo, unbelief. They try to be by the law, so by the law is the knowledge of sin. Also, the law is unbelief to God, to Christ. Pag gusto mong maligtas, mapatawad dahil sa magagawa mo, unbelief kay Kristo yan. Amen. So, kailangan alam mo. Hindi nakabase sa feelings. Amen. Para mag-aasawa ka. Naku, love na love talaga kita. Feel na feel ko. Yung mga ganun, baka may chance mag-iwalay. Kasi inuuna yung feelings. Hindi inuuna yung truth. What is the truth? This woman love Christ. This woman believe on Christ. Don't feel. I think this is the woman I will marry. Sureball yun. Sureball yun. Amen ba? Naiintindihan niyo ba? Kung pareho naman kayong unbelief, okay lang. Maglaro kayo sa unbelief hanggang dumating kayo sa belief. Beware. Sabi ni Paul, beware, brethren, lest there be any of you an evil heart. You see, when you put yourself under the law,
and you think you are saved and forgiven by the law, you have an evil heart. Bakit evil? Because you're trying to be justified by your works, by your flesh, by yourself. Even without the law. You depart from the living God. Who is the living God? Sino yung buhay na Diyos? Sino yung buhay na Diyos? Si Jesus. Ano ang meron sa buhay na Diyos? Ibig sabihin, sa resurrected God. That's the gospel. Buhay, buhay, buhay ka lang. Si Jesus ay buhay. Ang sinasabi ng kanta, the resurrected Christ, the gospel. Amen. Beware. Now, with whom was he angry for 40 years? Saan daw? Galit yung Diyos, masama ang loob ng Diyos. Was not those who sinned? Sa context. So context is king. Diba? Kung ano, ang nag-explain ng verse 17, wala yung akin. Yung verse 12. Tapos yung verse 18, verse 19. Okay? So what is sin? Sabi ng verse 12, unbelief. Sabi ng verse 18, did not obey. Ano ibig sabihin ng did not obey? So in-explain ng 19, unbelief. Ang ibig sabihin, they sin. Ang ano ang sin nila? Unbelief. That's how you read your Bible. Sin. O nakita niyo yung sin? O lalagay mo na dyan. Kasi manginginom yan eh. Kasi lasinggerong... Kasi babayero yan eh. Hindi naman yun ang may sinabi bang lasinggero dyan? Sa context, unbelief. Nandyan po ba kayo? Kaya yung sin na laging ang ibig sabihin, unbelief. Kasi lahat ng sin, binayaran ni Jesus, di ba? Lahat ng sin, lahat ng uri ng sin, kinuhang lahat ni Jesus. Since the children have flesh and blood, Jesus too shared in their humanity, so that by his death, he might destroy him who holds the power of death. That is the devil. Sabi ng Hebrews chapter 2 o chapter 4, verse 15. In the fullness of time, Jesus was born by a woman born under the law to free those who are under the law. So we see that they could not enter in because of unbelief. Hindi sila nakapasok sa promised land. Yung promised land, tingin, yung promised land, salvation. Yung promised land, si Jesus, hindi yung bansang Israel. Mga kapatid, makakit sa bundok. Ito na ating promised land. Yun ang kaligtasan nyo. Yung bundok. Hindi yun. Kapatid, ito yung promised land. Ang daming pera, ang daming pagpapala, ang dami tayong pinagpala. Hindi po. Ang ibig sabihin ng promised land. Remember, Old Testament, anong mag-i-interpret sa Old Testament? Yung New Testament. Old Testament, Jesus concealed. New Testament, Jesus revealed. Amen. Yung lugar doon is a person. Yung promised land doon is a person. Yung promised land doon is salvation. Amen. So, akala nila Abraham, lugar. Akala nila Moses, lugar. Hindi nakapasok si Moses sa lugar. Hindi ka makakapasok sa promised land. Akala nila yun yung lugar. In-explain ng New Testament, yun yung kaligtasan. Yung lugar, si Jesus. Yun. Amen. Hebrews 4. Pinabalikan ko. Therefore, since the promise remains of entering His rest. Ano yung rest? Ano yung kapahingahan? Si Jesus yon, hindi yung land.
Come to me. And explain ni Jesus, come to me. Those are heavily laden. And I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. So Jesus is the rest. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seems to have come short of it. For indeed, sa Old Testament, the gospel was preached to them. Kay Abraham, it was preached to them. Kay Moses, it was preached to them. To us as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with belief. They don't believe. Amen. They don't believe. Kasakala nila, pag maliligtas sila sa kautusan, no? So, binigay ni Moses yung kautusan. Sabi ni Paul, binigay yan para malaman nyo na makasalanan kayo, para bumalik kayo sa gospel. Hindi yan binigay para maging banal kayo at maligtas kayo. Religion was not given for you to be saved. Religion was given for you to know you are a sinner. And you look for Jesus. Amen ba? Tapos sabi niyan, sabi ng writer ng Hebrews, tingin, tayo! Pananampalataya, past tense. Nasaan na tayo? Basa, 1, 2, 3. O, tingin. We who believe, we are now in the land. Who's the land? Jesus. We are now saved. We are now righteous. We are now forgiven. We are now healed. And we have eternal life. Yan po ang ibig sabihin. So when you have all of that, yung ginamit kasi nga, rest is Exodus word. Sa Exodus ho ginamit yan. Dinala dito ng writer ng Hebrew para i-picture yung rest si Jesus. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Amen? They don't enter salvation because of unbelief. We believe, then we are saved. We are saved. We entered the land. We are in the promised land. And that land, that promised land is Jesus. Palakpan natin si Lord Jesus. Nasa promised land na ba kayo? Yes. Are you rested? Yes. Because your promised land and your rest is a person. And that's Christ. Hallelujah. Tingnan niyo po, kaya si Pablo, itong testimony ni Pablo, bear with me po. Gusto ko kayong i-journey sa storya na ito. Sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako kay Kristo, Jesus, na Panginoon natin. Sinusulat niya to kay Pastor Timoteo, kay Bishop Timoteo, na nagpalakas sa akin. Inari niya akong tapat at siya ang nagtalaga sa akin upang maglingkod sa Kanya. Verse 13. Noong una, ito si Pablo, noong una, ako ay mamumusong. Blasphemer. Ang ibig sabihin, noong una, maaliwala sa akin si Jesus. Maaliwala sa akin yung gospel. Blaspheme is you don't believe the message of the Holy Spirit. Who is the message of the Holy Spirit? Sino ang mensahe ng banal na Espiritu, Jason? Saan yung Panginoon? Sino? Jesus. Of course, si Jesus. Oh, sabi niya, noon, wala yan sa akin si Jesus.
Hindi lang ako isang hindi talagang naniniwala kay Jesus. Mang-uusig pa ako. Grabe. Pinakukulong niya ang lahat ng nananampalataya sa Gospel of Christ, sa Gospel of Grace. Si Pablo to pinakukulong niya. Kasi ang alam niya, yung law, yun ang kaligtasan ko. Yun ang kabanalan ko. Yun ang kapatawaran ko. At isang manlalait. Actually, mamamatay tao siya. Yan, mga yan. Nung binabato si Stephen, hanggang mamatay, nandun si Pablo. Sige, patayin niyo yan. Si San Pablo, sabi niya, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Bakit na ginagawa yon? Bakit siya hindi naniniwala kay Jesus? Bakit siya pinipersecute niya yung mga tao na naniniwala sa Gospel of Christ, sa Gospel of Grace, o kay Jesus? Bakit niya pinapapatay? Bakit niya pinakukulong? Kasi ginawa niya yon, ignorante siya kasi wala talaga siyang pananampalataya. Nandiyan po ba kayo? Sabi ng verse 14, ngunit! Kaya sabi, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoong Yesus. Ngunit ang biyaya ng ating Panginoong Yesus ay labis na sumagana sa akin, nakalakip ng pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Kahit ginawa ko yun, dami kong mga kasalanan. Kahit ginawa ko yun ignorantly kasi hindi talaga ako naniniwala sa Gospel of Christ. Pero salamat, niligtas ako ni Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Sapagkat yung biyaya, the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love, which are, where? In Christ Jesus. When you have Christ Jesus, you have this exceedingly abundant grace with faith and love. Amen ba? Wow. Kaya sabi niya, isipin niyo po, context, kino-context ko. Kaya sinabi niya, narito ang isang mapagkakatiwalaang pananalita at karapat-dapat na lubos at tanggapin. This is a faithful saying and worthy of all acceptance. Si Jesus, si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga mabait. Upang iligtas ang mga nagpapakabait. Upang iligtas ang nagpipilit bumait. Yan ba nakasulat yan? O sabay-sabay. Basahin natin. 1. Ako babasa nung hindi kulay, kayo magbabasa ng may kulay, ha? Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang 1, 2, 3. At sabi ni Pablo, at ako ang nakapusakal. Meron siya kasama, si Pastor Nestor. Bakit sinasabi niyang pusakal? Makinig. Bakit po? Ito ang testimony ni Pablo. Bakit siya pusakal ng mga kasalanan? Kasi nga, hindi siya naniniwala. Nagpipersecute siya, pumapatay siya, nagpapakulong siya. Sabi niya, ito po ang testimony ni Pablo. Bagamat ako ay maaari ding magtiwala sa gawa ng tao. Kaya siya pusakal, kasi bukod dun sa ginagawa niya yon, naniniwala siya na siya ay maliligtas sa gawa ng tao. Works of the flesh. Confidence in the flesh. Sabi niya, bagamat ako ay maaari ding magtiwala sa gawa ng tao. Kung sino man ay mag-aakala na siya ay may dahilan upang magtiwala sa gawa ng tao. Flesh.
Sabi ni Paul, lalo na ako. Verse 5. Pinuli ako. Ito yung law. Works of the flesh. Pag ikaw ay nananampalataya sa kautusan, kailangan magpatuli ka. Pag nagpatuli ka, kailangan sundin mo ang 613 na laws. Right? Kaya sabi ni Pablo, kung sa magagawa sa laman ng tao, grabe, mas ako. O sabi niya, tinuri ako sa ika-8 araw. Nung 8-day-old siya. Ako remember ko, grade 2 na ako nung tinuli. Siya, 8 araw pa lang. Tayo, nagtatakbo. Ay, ako yung patuli. Sabi ng tuli. O sige, nguyain mo to. O, nguya naman ako. Ay, ginagano. Tapos na. Ha? Asa na? Wala kahit. Pinangumuya lang, kinain na. Maswerte yung mga bata ngayon. O, tingin. Sabi niya, tinuli ako sa ika-8 araw. Ako ay nanggaling sa lahi ng Israel. Dami kong ipagyayabang sa gawa, sa flesh. Mula ako sa lipi ng Benjamin. Kaya sabi na, tayong mga Benjamin generation. Benjamin generation. Wala nang Benjamin generation. Tayo ay mga Jesus generation. Tapos, Benjamin generation, lahi ni Benjamin yon. That's Old Testament. Now we are the generation of Christ who believe in the gospel of Christ. We are the generation of righteous people, redeemed, forgiven, justified. We are the generation of Christ. Benjamin. Oh, ako ay isang Hebreyong nagmula sa mga Hebreyo. Ang dami pagmamalaki ni Paul. Kung ang pag-uusap ay patungkol sa kautusan, yayabang niya yung kautusan, sabi niya, ako, basa, Pariseo. Ano niyo yung Pariseo? Alam nila yung Bible, yung scripture, yung Old Testament. 5 years old pa lang sila sa ulo nila yan. Eh tayo nga, anong book? Ha-ni-o-u. Yun lang alam natin. Ha-ni-o-u. Oh, verse 6. Malapit na po ako matapos. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa kasigasigan, pinipersecute to mga gospel of Christ church people. Pinipersecute po ang gospel of grace people. Pinakukulong ko, pinapapatay ko. You see? Because of his belief on the law, he's killing Christian people. Ito po, ang may religion. Kung ang pag-uusapan patungkol sa pagiging matuwid, ayon sa kautusan, tingnan nyo, anong sagot ni Pablo? Basa. Wala kayong may pupula. Tingin. Kaya ano pang sabi ni Pablo? Subalit, anumang mga bagay na pakinabang sa akin. Pakinabang ba na ikaw ay mabait? Hindi ko kayo marinig. Pakinabang ba na ikaw ay mabait? Matulungin? Walang bisyo? Hindi. Natanong ko, pakinabang. No amen daw, no amen. Hindi, pakinabang talaga. Ito, sabi ni Paul, subalit ang mga bagay na kapakinabangan sa akin. Pakinabang ba? Yung siya ay Hudyo ng mga Hudyo, Pariseo, lahi ni Benjamin. Pakinabang sa kanya yun. Pero sabi niya, sa kautusan, wala kayong mapupula sa akin. Pero sabi niya, ang mga pakinabang kong yun ay tinuturing ko. Sa Ingles, plus sa Tagalog, kalugihan.
Alang-alang kanino? Alang-alang sa gospel. Kaya niya sinasabi, walang maliligtas, walang magiging matuwid, under curse kayo, ginto. Kaya lahat yon, yung kautusan na pinagmamalaki niya, yung religion niya, ang pagkapariseyo niya, pakinabang sa kanya yon. Isipin mo, lagi kang pakinabang mo yun. Eh, yung mga masimbahan, ang lalaki. Nagsasalita lang, gumagano lang. Bless you. Naku, parang pinagpala ka na ng 1,000 demonyo. Feel na feel. Oh, verse 8. Malapit ako matapos. Habang tumatakbo si Jason. Oo! Sa katunayan, lahat yon, itinuturing ko ang basa. Kalugihan, ang lahat ng bagay para sa napakadakilang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Tinan nyo kay Paul, very precious sa kanya yung gospel. Super precious. Tingin, sa inyo dapat precious ang gospel. Precious sa mga pamilya natin. Every Sunday, precious na marinig nyo ang gospel. Hindi po ako nagpaparinig, nagpapaalala ako. Amen. O tapos, basahin ko. Dahil sa kanya, tinanggap ko, basa ang pagkalugi sa lahat ng bagay na sinabi niya sa verse 7, verse 6. Context. Hindi pagkalugi sa negosyo, kahit nalugi ako sa negosyo, basta kay Jesus ako. Wrong interpretation. Bakit kung pumapasok ng negosyo na malulugi ka? Pumasok ka sa negosyo, siguraduhin mo huwag na malugi. Kung malugi ka man, pag-negosyo ka ulit. Amen ba? Mali-mali yung turo ng pastor na yan. Oh, tingin. Sa lahat ng bagay, at itinuturing ko yung lahat na meron ako sa kautusan na pakinabang sa akin, pagkalugian, hindi lang pagkalugian, tinuturing ko, basa, 1, 2, 3. Oh, tumagawa ng tao, kabanalan ng tao, paggagawa ng tao para maligtas, paggagawa ng tao para mabuti. Lahat yan, kalugihan sa akin. Dumi yan sa akin. Ang importante, si Jesus, at lahat ng natapos ni Jesus, His death, burial, and resurrection. Amen. Nine. Tagal mo ba yan, Pastor? Tagal pa ng konti. O, tingin. Sa ganon, ako ay masumpungan sa Kanya. Hindi sa pamamagitan ng sarili kong katwiran. Tingin, masumpungan ako kay Jesus, hindi dahil sa kautusan. Naging matuwid ako dahil sa kautusan. Naging matuwid ako dahil sa religion. Naging matuwid ako sa aking panata. Hindi! Gusto kong masumpungan ako kay Jesus. Na wala na akong katwiran na galing sa sarili kong gawa. Ngayong Christian ako, ligtas ako, hindi dahil nagpakabait ako, nagyanto ako. Ginagawa ko to. Ang refleksyon ng pagkakristyano ko, nagsishare ako, nag-invite ako, naggagawa ako ng mabuti. Yan ang resulta ng pagiging Kristiyano ko at ligtas ko. Hindi yan ang gagawin ko para ligtas ako. Nagagawa ko yan kasi ligtas ako. Hindi ko ginagawa yan para maligtas ako. Naintindihan nyo? Amen. Yan ang ginagawa ng mga naligtas. Kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at katwiran na mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Therefore, balik tayo. Therefore, we also, since we are surrounded by so great and a cloud witness, let us lay aside everything. Alisin nyo na yung kautusan, the sin,
of unbelief because of your self-righteousness and works of the law, which easily snare us, and let us run with endurance the race. Sinabi ko na yung race. Ang ibig sabihin ng race, fight. Fight. Sabihin nyo, fight. Takbuhin natin yung labanan natin. Anong labanan? Ito ang labanan. Ito yung kautusan. Ang author ay unbelief. Tapon mo na yan. Ang labanan natin ito. Ulit, binalik ko. So, fight, fight, fight. Argon, argon. Ito daw, verse 2, context, di ba? Ito yung labanan. Para yung pabigat mawala na, para yung unbelief mawala at hindi nyo napansinin, ito na ho ang result. Ito na ang gagawin natin. Looking unto Jesus. Yan. Yun ang ibig sabihin. Para, ito yung fight. The fight is, tapon mo na yung kautusan. The fight is, because the kautusan offers unbelief. Tapon mo na yan. Takbuhin mo. Lagi ka na lang nakatingin kay. Ang ibig sabihin ng looking unto Jesus, look away. Alisin niya, umalis ka na doon, itapon mo yan by looking away. Looking away from the law. Because the law is unbelief. Look away from that. How do you look away? Siyempre, kung ito yung law, ito yung unbelief. Para umalis ka dyan, you look to Jesus. Amen. O, di na kay Jesus ka na. Wala ka na dito. Ganyan mo siya itatapon. Hindi ganon. Ngayon. Na may natapon. Amen ba? Why? Because Jesus, tinapos na. Si Jesus ang nagsimula para maligtas ka. Si Jesus din ang nagtapos para maligtas ka. Paano niya tinapos? For the joy that was set before him, he endured the cross, despising the same, and sat down. And after he died, rose from the dead and sit at the right hand of God. That's the gospel. The gospel is the thing you always look. So you cannot look upon the law which authors unbelief. Amen. Hindi pupunta ka sa church. Basta ako, ligtas ako, born again ako. Wala lang. Kahit na naglalaro na sa impyerno yung preaching ni pastor, wala kang pakialam. Hindi mo naiintindihan. Dinidribble-dribble ka. Pag nandun naman sa isang simbahan malaki, tayo po tayong lahat. Sa ngalan ni San magsalita, sabihan po natin, peace be with you. Peace, peace, peace. Ako noon, hindi na ako nagagana. Pagod. Yung girlfriend ko, mwah. Alam mo saan ako nakupo niyan? Doon, sa labas ng simbahan. Sa may gilid. Pero feeling mo, nagsimba ka, boy. Banal. You're under curse. Under curse of not being saved. Yun po ibig sabihin. Hindi para maghirap ka. Andyan po ba kayo? Hallelujah. So, 4 na verse na lang and I'll close. Okay? Pwede po ba? Tingnan nyo ito. So the Lord sent fiery serpents among the people and they beat the people. Ito yung time na yung mga Israelita nagre-reklamo na, Moses! Ibalik mo na kami sa Egypt. Ayaw na namin sa'yo. Ayaw na namin kay Lord mo. Alam mo, hindi. Ito, unbelief. Moses, ayaw na namin kay Lord mo. Tapos sabi ni Moses, sinulat ni Moses, sinulat ni Moses. So the Lord sent fiery serpents. Yung Diyos nagpadala ng naglalagablab na mga ulupong, na mga ahas. Ibig sabihin, nakakamatay na mga ahas. Si Lord nagpadala.
Yan ang sabi ni Moses. Naintindihan nyo ba? Kaya yung Bible dapat i-explain. Yung Diyos hindi nagpapadala ng sakit. Ito yung explanation ni Moses. Kasi nga, what up pa yung belief ni Moses. Nung dumating si Jesus, tenga nga na tinaga ni Peter, binalik pa ni Jesus. Eh kung tama yung pagkakasulat ni Moses, yung tenga ngayon, siguro sasabihin ni Jesus, bakit tenga lang? Tanggalan mo ng liig. So the scripture need to be explained in the view of God's character. God is so good. Hindi siya nagpapadala ng sakit. You see, yun ang sinulat ni Moses. In-inspired ng Diyos yung sulat ni Moses, pero hindi yung Diyos yan ang nagpadala. So ang explanation, ayaw mo sa Diyos, sinong kapalit ng Diyos? Pag inayawan mo na yung Diyos. Hindi ko kayo marinig sa Tagalog, wag English. Pag ayaw mo na yung Diyos, si Jesus, sino kapalit? Si Satanas. O di Satanas ang kapalit. Naintindihan nyo? Pag ayaw nyo yung gospel, that's it. Ayaw nyo yung Diyos eh. Sulat ni Moses, the Lord. Hindi si Lord. Yung mga tao. You don't want Christ. O, alis na si Christ. Sino yung papalit kay Christ? O, si Satan. So, Satan came because they don't want Christ. The gospel was preached. They don't believe. Naintindihan niyo po ba? So, pag in-explain mo yan, nagkakaroon ng isang mensahe talaga yung Bible. Ang mensahe ng Bible is all about Jesus. Oh, tingin, tapusin natin. And they beat the people, and many of the people of Israel died. Yung Diyos hindi pumapatay. Tapos yung Diyos pa nagdala para patayin sila. Naintindihan niyo ba? So maliliwanagan ka, old and new. In-explain ni Jesus, kinorek ni Jesus ang lahat ng mga sinulat nila. Kaya wag mo kayo po, may sakit. Yan talaga, Brad. Kaya nagkasakit yan, namatay. Dahil nung bata yan, inabuso ang katawan. Si Doris nga, sobrang abuso. Buhay pa, 66. Oh, tingin. Therefore, the people came to Moses. Moses! Pinagpapatay na sila! Tulungan mo kami, nagkasala kami. Anong kasalanan nila? Sabi ng Hebrews, unbelief. Right? Wala silang pananampalataya sa gospel. Moses! We have sinned for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord na alisin niya itong serpent. Pag tinignan mo yan, alisin mo na itong mga demonyo na pumapatay at naglalagay ng sakit. Remember, that's Numbers 21. Binigay yung law, Numbers 19:20, right? Exodus 19:20. Right? Noon, pag nagkakasala, rebelde sila, ayaw namin sa Diyos, ayaw namin sa iyo, Moses. Wala pa yung law, nagpapala sila. Nung binigay yung law, nagpilit sila, nagyayabang sila, ayan, namamatay na sila. Kada reklamo nila. Alisin mo na to. So, Moses prayed. You see, di ba, tinuro ko sa inyo, last Sunday. When you go for the law, you go for the devil. Kasi yan yung arm ni Satanas. Yan ang power, kapangyarihan ni Satanas. To condemn you, to kill you, to steal from you. Amen. Because the law is good. And bakit alam natin, we preach the law. The law is good.
but you cannot be forgiven by the law. No one can be justified by the law. But the law is good because the law will tell you that you are a sinner so you can go to Jesus Christ. Amen. So Moses prayed for the people. So pinag-pray ni Moses yung mga tao. So nakita niyo yung senaryo. Siguro ang senaryo, tingin, nagkakagulo na. Nangangamatay na eh. Pinagtutuklaw na. Sa panahon ngayon, lahat kinokondemn na ni Satan. Hindi niyo makikita ang physical si Satan. He came in, papasok siya in the form of teaching. Teaching you that by your works, by your self-effort, you can be saved. O kaya gagamit siya ng tao, mga drug dealer, mga kidnapper, hold-upper to kill you. But in sum total, Satan moved by way of teaching the law. Amen. O verse 8, then the Lord said to Moses, Moses, huwag kang pray ng pray ka. Kung magagawa yung prayer mo. Sabi niya, make a fiery serpent. O, serpent din. Kaya lang, bronze serpent. Set in on a pole. Moses made a bronze serpent. Ang ibig sabihin ng bronze serpent, by Christ's death and resurrection, the devil is already judged. So the devil cannot do anything from you anymore. Yun po ang ibig sabihin. Mamaya explain. Explain natin. Sa New Testament. Ito Old Testament. So Moses made bronze serpent and put it in a pole. Put it in a pole. Anyone who was hung on a tree, the pole, and put it on a pole. So it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, basa, he lived. So who is the serpent? Who is the serpent? The devil. Through the teaching. Who is the bronze serpent? Christ. Burial, death, and resurrection. How can I know that? John 3:14. As Moses lifted up the bronze serpent in the wilderness, even so must Jesus Christ be lifted up on the cross and die and rose from the dead. That's the gospel. That whoever believes in sa kanila tumingin, gagaling sila. Dito, hindi ka lang gagaling, maliligtas ka. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Jesus explained yung Exodus 20, Numbers 21. He explained it. So hindi siya nagbigay. Wala siyang binigay na mga serpents. Here, he is the bronze serpent who judged the devil on his death, burial, and resurrection. When the Son of Man be lifted up, rose from the dead, Moses lifted up the serpent. Nakita niyo? That whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. There they have no life. Kahit na buhay sila, they have no life. The only life you can have when you believe in Christ. Truly, you have life, and that life is everlasting life. Amen. Amen po ba? Verse, for God did not send His Son into the world. How? Nakita nyo, in-explain ni Jesus, the bronze serpent, now, Christ's death and resurrection. But that the world through Him might be saved. God did not send His Son into the world to condemn the world, to make the world sick, to make the world not to be saved. He who believes in Him is not condemned. But he, basa, 1, 2, 3. Condemned already.
hindi ka maliligtas. Wala na. Wala nang usapan. Pag hindi ka nanampalataya, okay na. Ayaw mo, tapos. Wala kang buhay na walang hanggan, wala kang kapatawaran ng kasalanan, wala kang kaligtasan. Baka pa, hinusgahan ka na. Tingin. So yung mga tao, God doesn't want them to condemn. He was crucified, died, buried, and rose up from the dead to save the people. In the old, when they see, they were healed and they lived. So healing and salvation, magkasama ho yan. Amen ba? Verse 36 na lang. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life. Alright? Application. Para malaman nyo, the moment you believe, tingin, the moment you believe, that's the time you are healed. And confirm and believe. Always proclaim you are healed because you already believe. So when he saw their faith, he said to him, man, your sins are forgiven you. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sin but God alone? But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, why are you reasoning in your hearts? Bakit nagtatanong kayo sa inyong puso, sa kanyong isip? Verse 23, ano ang madali? Tinatawad na ang kasalanan nyo or magaling ka na? Para malaman ninyo na yung anak ng tao may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at magpagaling ng sakit at karamdaman, sabi ni Jesus. Okay, damputin mo na yung hinihigahon mo. Umuwi ka na sa bahay mo. So when you know you are forgiven, tingin! Believe that your sickness are healed. Magkasama yun. So I declare to you, yung mga nagsasabing totoo, amen, I am healed. You are healed. Because you believe, your sins are forgiven, you are healed. Napakahina ng mga taong magaling na. Palakpan natin si Lord Jesus, you are healed. Sabihin nyo, I am healed. I am forgiven. Hallelujah. Last na po, promise. So, hindi nananampalataya yung mga, sabi ni Jesus, ano ba kayo? Ang hihina, ang kukupad ninyong maniwala, pati yung mga disciples. Tapos sabi ni Jesus, sa lahat ng mga sinasabi ng mga propeta, hindi kailangan dumanas ang Misaya sa mga bagay nito at pumasok sa kanyang kalwalatian. Kwento ni Jesus na yung mga sinasabi ng propeta, bakit hindi kayo naniniwala? Lahat ng sinasabi ni Moses, ng law of Moses, lahat ng mga propeta, patungkol sa akin. Patungkol sa akin. Ba't di kayo naniniwala? So sinabi ng mag-asawang Cleopas, o Panginoon, aalis ka na ba? Maggagabi na. Sige, maggagabi na. Dito na ho kayo magtulog sa amin. At nangyari sa kanyang pagdulog sa kapagkainan, kain na muna ho kayo bago kayo umalis. So pumayag na si Jesus. Hindi pa nila nakikilala si Jesus. Kinuha niya ang tinapay at pinagpala. Tingnan niyo po, ang mga example ni Jesus, ang sample niya, yung mga material na sample niya, it speaks of His death and resurrection. Kinuha niya yung tinapay, it's the picture of Christ. Pinagputol-putol. It's the picture of His body who will be crucified. Right? Ibinigay niya ito sa kanila. Pagbigay niya, sabi ng Mr. and Mrs. Cleopas, tingin, at nabuksan ng kanilang mga mata. Wing! Tama nga. Nakilala nila siya at siya ay naglaho mula sa kanila. Sinabi nila sa isa't isa, hindi ba nag-aalab ang ating mga puso habang kinakausap niya tayo sa daan? Hindi ba nag-aalab itong habang pinapaliwanag niya sa atin ang mga scripture patungkol sa kanya? Naintindahan lang niya nung kinuha niya yung tinapay at pinaghati-hati. It's the picture of His death, burial, and resurrection. Amen.
So, kinagabihan, pumunta na sila doon sa lugar. No? Kung nandun yung mga apostles, sinabi nila, nag-usap-usap sila. Sabi na, Mr. and Mrs. Cleopas, pumunta sila doon sa mga disciples. Sabi na, uy, totoo, nakita siya ni Simon, nagpakita. Tingin, doon nakita nila physical, si Jesus nagbuhay na magmuli. Tayo nakita natin through the Spirit, through the Word of God. O, tingin. So natatakot sila, nasisindak pa rin sila. Habang sinasabi nila ang mga bagay na ito, tumayo si Jesus sa gitna nila. Sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo sa kanilang pagkasindak at pagkatakot. Inakala nila nakakita sila ng isang espiritu, ng isang multo. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo naguguluhan? Bakit kayo nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan sa inyong mga puso? Tingin po kayo. Sabi ni Jesus, tingin po kayo. Tignan ninyo. Nakita nila ang aking mga kamay. Tignan ninyo. Nakita nila ang aking mga paa. Ang mga ito, nagpapatunay na apo ito. Hipuin ninyo at tignan. Hipuin nyo. Tignan nyo. Hindi ako multo. Ang espiritu ay walang laman at buto tulad ng nakikita ninyo sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus. Tayo we see in the Spirit through the Scripture. We don't see Him personal, but sila Peter, witness sila, nakita nila. Yung witness nila, sinulat nila, nakita natin. O, tingin. Ngunit hindi sila makapaniwala dahil sa galak ng pagkamangha. Habang sila ay nasa ganitong kalagayan, sinabi niya sa kanila, meron ba kayong anumang makakain dito? Hindi pa rin sila naniniwala. Totoo ba? Totoo ba? Nabuhay na sa mga patay si Jesus. Tingin. Ano yung ibig sabihin ng pagkabuhay sa mga patay? Totoo ba? Pinatawad na tayo sa kasalanan? Hindi pa rin kayo maniwala? Totoo ba? Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan? Sagot! Totoo ba? Matuwid na tayo? Totoo ba banal na tayo? Totoo ba na tayo may buhay na? Totoo ba na tayo may buhay na walang hanggan na? Yun ang ibig sabihin. Ayaw pa rin maniwala. Tingin, Doris, tapos na ako, matatapos na ako. Kasi mamimiss siya pag tumayo siya. Bigyan niyo ako ng makakain. Tingnan niyo ang example ni Jesus sa pagkain. Pati example, it speaks of His death, burial, and resurrection. Pagkain, it speaks of the gospel of Christ, the gospel of grace. Are you ready? Matatapos na po ako. Binigyan niya sila ng bahagi ng basa, inihaw na isda at pulot. Pagkakuha niya, kumain siya sa harapan nila at sinabi niya sa kanila, ito ang mga salitang sinasabi ko sa inyo. Ha? Ano yung pagkain ng sinugbang isda at honeybee? Oh, tinan niyo to. Tapos sinabi niya, sinasabi sa kanya, ito ang mga salitang sinasabi ko sa inyo na ako'y kasama pa ninyo. Sinabi ko sa inyo na dapat maganap ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin. Ito ay ang mga sinulat ng mga aklat ng kautusan ni Moises, at aklat ng mga propeta, at mga awit patungkol sa akin. Ano yung patungkol sa kanya? His death, burial, and resurrection, right? Bigyan niyo ako ng pagkain. Ano binigay sa kanya? Ulit, ano binigay? Tapusin lang natin. Pagkatapos, binuksan niya ang kanilang mga pangunawa o pangunawa nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, sa ganitong paraan ay nasusulat. Sa ganito ring paraan, kinakailangan namamatay yung ano. Kinakailangan, yan. Ang Misayas ay maghirap at babangon mula sa mga patay sa ikatlong araw. Right? The gospel, right? Ano yung binigay sa kanya? So they gave him a broiled fish and pulot. Honeycomb. Honey. So ano yung isda?
Di ba lagi tayo may picture na isda? Jesus. Ito. Galing po sa Greek word na iktos. Sabi nyo, iktos. Sa English, fish. Inihaw na iktos. Inihaw na isda. At saka honeycomb. Explain ko yung honeycomb. Sabi ng Diyos, punta kayo doon. Doon sa land, flowing with milk and honeycomb. What is the land? The land is Christ. The land is the gospel of Christ. The honeycomb is the blessing of salvation in the land, which is salvation. Right? Yung land is resurrection, salvation, forgiveness of sin. It's Christ. O, sino naman yung fish? Iktos. Greek phrase and acronym. Lagyan na ng acronym yung fish. Jesus. CH Christus. T Theo. Huyos. S Soter. Iktus, fish, Jesus Christ. Basa, 1, 2, 3. Anong meron kayo? At pati yung example niya, the gospel, death, burial, and resurrection. Broiled fish. Bakit broiled? Pinako sa krus. Jesus Christ crucified and resurrected from the dead is fish. Kaya kita nyo, hindi nyo alam, yung nilalagay sa likod ng mga sasakyan yung fish. Di ba Jesus yun, ibig sabihin? It speaks of the gospel. Oh, yung sample niya, bigyan nyo, kung naniniwala na kayo, sinasabi ni Jesus, ako talaga ay namatay at nabuhay na magmuli, na sinulat ng mga propeta at ng batas ni Moses. Wow, pati yung sample. Kaya nung gumawa siya ng himala, nagpakain siya ng 4,000 at 5,000. Ano po yung hiningi niya? Yung binigay sa kanya? 5 pirasong tinapay. Speaks for God. Jesus, I am the bread of life. It's resurrection message. At 2, alam namang hilaw na isda, kinain nila, ano sila, mga Japanese. Di siyempre broil. Naintindihan niyo na ba? The picture of the gospel. Wow. Ito na po, dito na ako matatapos. Oh, what a man is there among you who, if his son asks for bread. What is bread? The gospel. Will he give him a stone? What is a stone? Sinong matalino at mabait na tatay, pag humingi yung anak ninyo ng kaligtasan, bibigyan mo ba ng condemnation at kamatayan? You see that? Or if he has for a fish, what is fish? The gospel. Will you give him Satan? So, magkapatid yan, stone and serpent. Kills, destroy, author's death. Bread and fish, resurrected life. Christ gives you justification, forgiveness, life, eternal life. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things? The context gives the bread, gives the fish. Who is that? Christ.
His death, burial, and resurrection. The gospel. Because God the Father is so good, He will give you that good gifts for you to be saved. When you see that, you are saved, you are healed. Palakpan natin si Lord Jesus. Hallelujah! Napakahinang palakpak para kay Lord Jesus. Amen! 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 All of you, lahat po kayo, lahat ang nakakarinig ng boses na ito. Lahat ang narito, lahat na nasa online. Believe me or not, but you believe me. Pag nanampalataya ka kay Jesus, magaling na ang lahat ng iyong sakit at karamdaman. Maging yung mga dinapuan ng dengue, dinideklara ko sa inyo, kayong lahat na nasa live stream na inaabot ng preaching na ito, lahat kayo, dinideklara ko, magaling na! In the name of Jesus, lahat ng makakarinig ng panalangin ito sa live stream na may simptomas ng dengue, may simptomas ng aneurysm, may simptomas ng heart failure. Oo, magiging ikaw na mayroong prostate. Dinideklara ko, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magaling na. You are healed. You are healed. Ikaw na mayroong symptoms ng breast, maging myoma, you are healed. You are healed. In the name of Jesus, tayong lahat, pinagpala, pinatawad, pinabanal, pinamaging matuwid, may buhay, may malusog na buhay, may buhay na walang hanggan. Ang inyong mga trabaho, ang inyong mga negosyo, lalo pa kayong pagsisipagin, palalakasin, palulusugin, upang ang mga trabaho at negosyo na yan ay sobra-sobra pang pagpalain at umunlad. Salamat, 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 Panginoong Jesus. Sa iyo ang papuri. Sa pangalan mo, ito po ang aming deklarasyon, ito ang aming panalangin. In Jesus' name, lahat po ay magsabi ng Amen. And